Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Boyce na lumalapit at kinakausap ang manonood. Kita sa kanyang mukha ang malalalim na peklat. Sabi niya, ito ay hindi isang kwentong pambata at walang masasayang katapusan dito. Ang mundo ay bumagsak sa isang magulong dystopia na kilala lamang bilang Lost Lands. Pinamumunuan ito ng isang overlord habang ang simbahan ang nagpapanatili ng kaayusan sa pamamagitan ng marahas na pamumuno. Isang mangkukulam na nagngangalang Gray Alice ang nakatakdang bitayin ng The Enforcer kasama ang iba pang tagasunod ng simbahan. Ngunit ginamit ni Gray Alice ang kanyang kapangyarihan upang manipulahin ang isa sa mga lalaki at pinalaya siya nito. Dahil dito, pinatay ng The Enforcer ang lalaking tumulong sa kanya. Pinangunahan naman ng Enforcer ang mga lalaki sa paghabol sa tumakas na mangkukulam. Si Boyce ay naglalakad mag-isa sa Lost Lands. Habang naglalakbay sa isang lagusan, naguguluhan siya may nakaambang panganib. Ginamit niya ang isang ahas na may 2 ulo para mapuruhan ang isa sa mga kalaban. Sa kanya pinaputukan ng kanyang baril ang natitirang mga ito bago muling nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Si Gray Alice ay naghanap ng masisilungan at tumuloy sa bahay ng isang bulag na mangkukulam na si Eveline Hall. Makalipas ang ilang sandali, dinalaw siya ni Reyna, asawa ng Overlord, kasama si Jerice, ang pinuno ng Overwatch. Humingi ng tulong ang Reyna kay Gray Alice at binigyang diin na hindi siya maaaring tumanggi sa anumang kahilingan na inihaharap sa kanya. Nais ng Reyna na matagpuan ang isang nilalang na nagbabagong anyo bago sumapit ang kabilugan ng buwan sa loob ng 1 linggo. Inuutusan niya si Gray Alice na patayin ang halimaw sa lungga nito upang makuha niya ang kapangyarihan nito. Ngunit, palihim namang hiniling ni Jerice kay Gray Alice na ipagtagumpay ang kabiguang misyon dahil naniniwala siyang iyon ang makabubuti para sa Reyna. Ginamit naman ni Gray Alice ang kanyang kapangyarihan upang hanapin ang nilalang sa pamamagitan ng pagpasok sa isipan nito. Galit na galit ang Reyna kay The Overlord na mahina na ang katawan at malapit nang mamatay. Dati niyang lihim na kasintahan si Boyce bago ito umalis. Natagpuan siya ni Gray Alice sa isang pub at humingi ng tulong upang hanapin ang isang nilalang na nagbabago ng anyo. Kilala ni Boyce ang nilalang bilang si Sardor, ang abong lobo. Samantala, nakikipagtrabaho si The Enforcer kay The Patriarch na nagsisilbi kay The Overlord, ngunit may lihim na balak na pabagsakin ito pati na rin ang Reyna. Inutusan ni The Patriarch si The Enforcer at ang mga alagad na hanapin si Gray Alice, pilitin siyang umamin at pagkatapos ay patayin. Sina Gray Alice at Boyce ay nagsimula sa kanilang paglalakbay sa Lost Lands. Una nilang nakasalubong ang mga dating kaibigan ni Boyce na sina Ross at Mara. Kalaunan ay nakatulog si Boyce kasama si Mara bago sila magpatuloy ni Gray Alice. Nang maglaon, natunton ng Enforcer at ng kanyang mga tauhan sina Ross at Mara at pinahirapan ang mga ito para makakuha ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni na Gray Alice at Boyce. Ibinunyag ni Mara na patungo sila sa Skull River, ngunit pinatay nila si Ross at isinama si Mara. Pagkatapos, naghanap sina Boyce at Gray Alice ng isa pang kaibigan ni Boyce na si Cyrus, ngunit natuklasan nilang binitay na ito ng simbahan. Natagpuan ni na Boyce at Gray Alice ang Enforcer at ang mga tauhan nito na lahat ay may takip sa mga mata upang hindi sila maapektuhan ng kapangyarihan ni Gray Alice. Pagkatapos, binaril ng Enforcer si Mara sa ulo bilang pahirap kay Boyce. Nagkaroon ng putukan sina Boyce at Gray Alice laban sa mga tauhan ng Enforcer na humabol sa kanila hanggang sa isang air tram. Halos lahat ng mga tauhan ay nahulog at namatay. Inutusan ng Enforcer ang mga natirang tauhan niya na putulin ang kable ng tram. Ngunit nasagip ni Boyce si Gray Alice mula sa pagkahulog. Binaril ng Enforcer si Boyce sa braso, pero nagawa ni Gray Alice na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng lente ng sniper, dahilan upang mailigtas niya si Boyce at makatakas sila.
Nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sina Gray Alice at Boyce hanggang sa harapin sila ng mga halimaw na kahawig ng mga puno. Sinubukan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili sa pamamagitan ng isang bilog ng apoy, ngunit nakilala ng pinuno ng mga halimaw si Gray Alice at sinabing hindi na sana siya bumalik. Gumamit si Gray Alice ng isang ilusyon na mahika na naging sanhi upang magliyab ang mga halimaw. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Boyce na siya ay delikado at hindi dapat pagkatiwalaan. Pinatay ng Reyna si The Overlord sa pamamagitan ng pagsakal matapos niyang ipagtapat na nagdadalang tao siya sa anak ni Boyce. Ipinahayag ng patriarka ang pagkamatay ni The Overlord, ngunit pinabilis niya ang kanyang plano na ipapatay ang Reyna. Sugod ang enforcer at ang kanyang mga tauhan kay Gray Alice sa isang tren. Tumakbo siya palabas ng tunnel at patungo sa dulo ng sirang rails na mataas sa ibabaw ng lupa. Nailigtas si Gray Alice ni Boyce, habang namatay naman ang enforcer at kanyang mga tauhan nang bumagsak at sumabog ang tren. Pinatay naman ni Rice ang patriarch upang maprotektahan ang Reyna. Pagkatapos, nagsimula silang magkasintahan ni The Queen. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, nakarating sina Gray Alice at Boyce sa ilog ng bungo. Napag-alaman na walang sardor, si Boyce pala ang tunay na shapeshifter. Nang tumaas ang buwan, nagbago siya at naging lobo. Nakipaglaban si Gray Alice gamit ang mga pilak na kuko at sa huli ay napahina si Boyce. Nang magising siya, tao na muli si Boyce, ngunit ibinunyag ni Gray Alice na alam na niya mula pa noon na siya ang shapeshifter at nilason pa niya ang dugo nito ng pilak. Nang muling sumilip ang buwan at nagsimulang magbago si Boyce, pinatay siya ni Gray Alice at binayuhan ang kanyang balat, ngunit inilibing ang kanyang mga labi. Si Gray Alice ay dinala ang balat ni Boyce kay The Queen. Sabi ni Jerez, nabigo si Gray Alice sa kanyang utos, pero sinabi niya na binigyan niya siya ng tunay na gusto niya, na si The Queen mismo. Nang malaman niyang si Boyce pala ang nagbabagong anyo, nagpanik si The Queen at tinusok si Herai sa lalamunan dahil alam din niya ito. Sa labas, nagsimula na ang pag-aalsa ng mga mamamayan ng Lost Lands, kasunod ng pagkamatay ng Overlord at pagbagsak ng simbahan. Tumakas si The Queen habang nasusunog sa araw ang balat ni Boyce. Nagsimulang yumanig ang kanyang libingan. Muling nabuhay na si Boyce at pumunta para hanapin si Gray Alice upang patayin siya. Sabi naman ni Gray Alice na inaasahan niya talagang babalik sa buhay si Boyce, tulad ng pagkakaalam niya na mangyayari ang pag-aalsa. Nagkasundo sina Boyce at Gray Alice na magsanib puwersa habang nagpapatuloy silang maglakbay sa Lost Lands.